Paano hindi maging maingat ang isang tuwid na lalaki? Sa unang araw ng trabaho ni Baek Seung-chan, natagpuan niya ang sarili na huli na. Pagkatapos niyang dali-daling iparada ang kanyang mamahaling kotse, dumiretso siya sa kumpanya. Hindi inaasahang, ipinarada ni Taki-jin ang kanyang sasakyan sa tabi niya. Ngunit dahil sa masikip na espasyo, hindi sinasadyang na-scratch ni Ejin ang kotse ni Seung-chan. Sa pagtingin sa paligid at walang nakita, agad niyang sinubukang tumakas. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang isang kameraman na maihawak na kamera at kinukunan ang buong pangyayari. Sa sandaling ito, mahirap nang takasan ang kasalanan. Alam ni Ejin na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para dito. Pagkatapos bumalik ni Ejin sa kanyang opisina at nagpadala ng text message na humihingi ng paumanhin sa may-ari ng sasakyan, umaasang makakuha ng simpatya. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Seung-chan, ngunit hindi niya alam na si Ejin ay isang kilalang mahirap pakisamahan na tao sa kumpanya. Ngayon, nakasuot ka pa ng polkadot na kurbata. Alam mo bang dapat naka-vibrate ang telepono ng isang program director? Kung tumunog iyan habang live broadcasting, magiging sanhi iyan ng broadcast accident. Pagkaraan ng mahabang panahon na walang tugon mula sa may-ari ng kotse, nag-aalala na si Ejin at agad na tumawag. Sa sandaling ito, muling tumunog ang telepono ni Seung-chan at hindi niya maiwasang masigawan ulit. Sa sandaling iyon, isang empleyado ang dumating upang ipaalam kay Ejin na ang bituin na magtatanghal ay ayaw magpalit ng damit. Nang marinig ito, agad na nagalit si Ejin at sinabing siya mismo ang pupunta upang turuan ito ng leksyon. Hindi mapakali ang bagong empleyado nang marinig na may magandang palabas. Hindi rin pinapahalagahan ni Ejin si Cindy. Lumapit siya at sinabing dapat niyang palitan kaagad ang kanyang nakalantad na damit, ngunit matatag na tumanggi si Cindy. Ikaw na nakasuot ng polkadot na kurbata, sa tingin mo ba maganda ako? Ah, opo, napakaganda ninyo. Nang marinig ito, lumingon si Ejin at sinulyapan si Seung-chan. Sa sandaling ito, si Seung-chan ay parang isang inosenteng kuneho. Si Cindy, na isang last hit queen, ay nagsabi, ang mga matatandang babae lang na tulad mo ang nag-iisip niyan. Ang pahayag na ito ay halos magpasabog sa galit ni Ejin. Matatag pa rin niyang sinabi na dapat magpalit ng damit si Cindy. Ngunit ito ay lalong nagpagalit kay Cindy, na nagsabing gusto niyang umalis sa show. Dahil ayaw niyang mapahiya sa harap ng bagong empleyado, pinaglabas niya ang lahat at pagkatapos ay 360 na nagbago ang saloobin ni Ejin. Lubusang pinuri ang damit ni Cindy bilang napakaganda at sabay na nagmamakaawa na magdagdag siya ng jacket para mas gumanda. Ayaw din ni Cindy na pahirapan pa siya, kaya pumayag na lang siya. Samantala, si Seung-chan ay naging biktima na naman. Ang lahat ng galit at hinanakit na dinanas ni Ejin ay ibinuhos sa kanya. Seung-chan, Baek Seung-chan, siguro ay nasasaktan ka. Ano? Ang ganda ba talaga ng nakakabuyang-yang na damit ni Cindy? Fan ka ba niya? Sa entablado, nagsuot si Cindy ng jacket tulad ng hiling ni Ejin. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, matapos ang pagtatanghal, plano sana ni Ejin na hanapin si Cindy upang kumprontahin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na umalis na sila agad matapos magtanghal. Dahil dito, muling sumiklab ang galit niya at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Seung-chan. Siguro ay masaya ka, ano? Ang isang bagong empleyado tulad ni Seung-chan ay kailangang dumaan sa napakaraming bagay sa kanyang unang araw. Natakot hanggang sa patuloy na nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi madali ang pagtatapos ng isang nakakapagod na araw. At pagkatapos ay nakatanggap ng tawag na nasira ang kanyang sasakyan. Nang makita ni Ejin na si Seung-chan ang may-ari ng kotse, hindi niya napigilan ang sarili na sabihin, ang ganda ng kotse mo. Kotse po ito ng tatay ko. Pero bakit hindi mo sinasagot ang mga text message ko? Dahil sinabi ninyo po sa akin na huwag gamitin ang telepono ko. Pagkatapos magmasid ng ilang sandali, napagtanto ni Seung-chan na hindi lang ito maliit na gasgas. Nang marinig ito, patuloy na nagpaparinig si Ejin, Seung-chan, huwag mo siyang palagpasin dahil lang sa senior mo siya. Pero paano maiintindihan ng isang tuwid na lalaki tulad ni Seung-chan ang kahulugan ng mga salitang ito? Sinabi niya na kakausapin muna niya ang kanyang ama at tantiyahin ang halaga ng pag-aayos at makikipag-ugnayan sa kanya sa ibang pagkakataon. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, nagsimulang magreklamo si Ejin, tingnan mo ito, paano ako makakapasok sa kotse? Siya ay isang babae na nais pakasalan ng bawat lalaki. Ang mga single na lalaki ay gustong magpakasal pagkatapos siyang makita, habang ang mga may asawa ay gustong mag-divorce. At siya ay ang sikat na bituin na si Cindy. Ngunit may isa siyang masamang ugali, ang kanyang kakaibang personalidad. Handa siyang magpicture kasama ang mga masisigasig na tagahanga. Ngunit sa buong proseso, walang emosyon ang kanyang mukha. Kahit ang paghinga ng kanyang manager ay kasalanan sa kanya. Pwede ka bang lumabas? Ang lakas ng hininga mo. Nag-iisip siya. Mahirap din ang trabaho bilang manager. Si Seung-chan naman ay sobrang malas. Siya ay isang trainee na inilipat sa isang department na may hindi magandang kapaligiran. Pagpasok pa lang niya, nakita na niya ang mga taong may nakasimangot na mukha. Gayunpaman, lakas loob pa rin niyang ipinakilala ang sarili niya sa lahat. Ngunit pagbukas pa lang ng bibig niya, sinamaan agad siya ng tingin ng producer. Sa kawalan ng magawa, kumuha si Seung-chan ng isang stool at umupo. Habang nag-aalala ang lahat sa trabaho, ang producer ay humiling sa bagong
bagong empleyado tulad ni Seung Chan na magbigay ng opinyon at sinabing sabihin niya lang kung ano ang gusto niyang sabihin. Naglalaway ang inosenteng bagong recruit na si Seung Chan at sinabing, kung ganito, harapin na lang sila at tawagin sila ng magkakasama. Alam mo ba kung anong klaseng tao sila? Bakit ka nagsasalita ng hindi nag-iisip? Basta-basta na lang silang nagpadala ng bagong tao sa grupo natin. Pagkatapos, inutusan si Seung Chan na pumunta sa administrative department at kunin ang ink cartridge. Pagkatapos ng isang segundo, pumunta si Seung Chan sa harap ng manager at hinanap ang ink cartridge, ngunit walang awa siyang tinanggihan nito. Mabait na sinabi ng manager sa kanya na maaari pa itong gamitin sa pamamagitan lang ng pag-alog. Kaya bumalik si Seung Chan at nagsimulang hanapin ang kanyang kamatayan. Ano nang ginagawa mo dyan? Sinabi niya po sa akin na alugin ang ink cartridge. Sa kawalan ng pag-asa, pinayagan lang niyang dalhin ng kanyang kasamahan ang regalo at turuan siya kung paano makitungo sa lugar ng trabaho. Una, magalang na magtanong tungkol sa kalagayan, pagkatapos ay magbigay ng hamburger, at kapag dumating ang tamang oras, ilabas ang kahilingan. Maaari po ba kaming kumuha ng isang ink cartridge? Totoo nga, upang mabuhay ng maayos sa lugar ng trabaho, kailangang matutong mangulol. Kitang-kita ni Seung Chan ang mga galaw na ito at halos pumalakpak siya. Habang natutuwa siyang natututo ng mga masasamang tricks, bigla siyang nakita ni Ijin. Maingat na tinanong ni Ichan si Seung Chan tungkol sa pag-aayos ng kotse at kinuha ni Seung Chan ang kanyang telepono upang basahin ang text message ng kanyang ama. Sinabi niya kay Ijin na ang halaga ng pag-aayos ay 830,000 won. Nang marinig ang halagang ito, nakasimangot na sinabi ni Ijin, sigurado ka bang hindi niloloko ang tatay mo? Kung gayon, tatanungin ko ulit si tatay. Pagkatapos, nagsimulang umarte si Ijin, ano itong nakadikit sa iyo? Ang mga kilos na ito ay diretsong nakaantig kay Seung Chan. Sa panig ni Cindy, pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, bumuhos ang malakas na ulan. Dahil wala siyang dalang payong, tumakbo na lang ang kanyang manager sa ulan para kumuha ng kotse. Habang tuliro siyang pinagmamasdan ang ulan, may nag-abot sa kanya ng payong mula sa likuran. At ang taong ito ay walang iba kundi ang inosenteng si Seung Chan. Maingat siyang tiningnan ni Cindy, iniisip na gusto niya siyang kausapin. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Seung Chan. Matamang sinabi niya kay Cindy na ang payong ay hiniram niya sa reception at ibabawas sa kanyang sweldo kung hindi niya ito maibabalik. Sinabihan niya si Cindy na siguraduhin na maibabalik niya ito at upang matiyak na maibabalik, humingi siya ng numero ng telepono ni Cindy. Tiningnan ni Cindy ang inosenteng lalaki at binigyan na lang siya ng kanyang numero. Ngunit nang tawagan ni Seung Chan ang numero, narinig niya ang boses ng isang lalaki kaya agad niyang pinatay ang tawag. Patuloy na hiniling ni Seung Chan ang numero ng telepono ni Cindy. Sa sandaling ito, nakita ni Cindy ang grupo ng mga estudyante na paparating mula sa likuran. Upang hindi makaakit ng atensyon, ibinigay niya sa kanya ang numero ng may pag-aatubili. Matapos makuha ang numero ng telepono, tumakbo si Seung Chan sa ulan. Sa pagtingin sa kanyang papalayo na likuran, puno ng panghihinayang ang mukha ni Cindy. Pagkatapos, palihim siyang tumakbo sa isang street food stall at kumain ng squared fish cake. Sa entablado, siya ay nagniningning, ngunit pag-uwi niya, nag-aalala siya kung paano sumali sa isang anti-fan group. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang text message. Kinuha ni Cindy ang kanyang telepono at nakitang galing ito kay Seung Chan. Ngunit bumiti siya ng may pang-uyam. Inisip niya na hinabol siya nito, kaya gusto nitong makuha ang numero niya. Ngunit isang segundo pagkatapos, nagpadala si Seung Chan ng ilang pang text message, na lahat ay nagpapaalala sa kanya na isauli ang payo. Nag-init ang ulo ni Cindy. Hindi siya sigurado kung bumababa ang kanyang karisma. Ngunit dahil dito, mas napansin niya si Seung Chan. Samantala, nagkaroon ng aberya ang production team. Ang babaeng bisita na inanyayahan nila ay nag-away dahil sa pag-inom at ngayon ay nakakulong sa presinto. Hindi lang iyon, niyayaya pa niya ang mga pulis na sumayaw. Habang nag-aalala ang lahat dahil wala silang mahanap na kapalit, iminungkahi ni Seung Chan na imbitahan si Cindy. Nang marinig ito, sabay-sabay na tumawa ang lahat, ngunit ito ay isang tawang mapanukso dahil imposible itong mangyari. Si Seung Chan ay nananatiling inosente at in love pa rin. Ngunit isang segundo pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cindy. Sa sandaling iyon, nakasalubong niya si Ejin sa elevator. Sinabi niya na mayroon siyang sasabihin sa kanya. Pagdating sa opisina, kinuha ni Ejin ang 50,000 won at ibinigay kay Seung Chan. Sinabing bumili siya ng merienda. Habang bumibili ng merienda, tumawag si Cindy. Nang malaman niyang hindi pa na ibabalik ang payong, sinabi ni Seung Chan kay Cindy na dapat niyang isauli ito bago magnegatibo siyam ng umaga ngayon, kung hindi, ibabawas ito sa kanyang sweldo. Sinabi ni Cindy na babayaran niya na lang ang dagdag na gasto sa ibang pagkakataon. Nang marinig ito, naisip ni Seung Chan na ito na ang pagkakataon niya, kaya sinabi niyang pupunta siya roon para kunin ang pera. Kahit na sa tingin ni Cindy ay kakaiba ang lalaki, ibinigay pa rin niya ang kanyang address. Matapos malaman ang address, tuwang-tuwa si Seung Chan na pumunta roon. Nagtanong si Cindy, dito ka lang ba pumunta para kumuha ng payong? Sinabi ni Seung Chan na, ngunit may iba pa siyang sasabihin. Ano iyon? Ito ang mga merienda na pinapabili sa akin. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Iba ang nagpabili nito sa akin, at iba ang may-ari nito. Nang marinig ito, nadismaya si Cindy. Nang mapansin ni Seung Chan na hindi
maganda ang sitwasyon, sinabi niyang bibili siya para sa kanya sa susunod. Pagkatapos ay inanyayahan ni Seung Chan si Cindy na sumali sa programang 2 Days Ampersand Isa Night. Nagtanong si Cindy kay Seung Chan, bakit ako sasali sa programang iyan? Mabilis na nagpaliwanag si Seung Chan, ang mga sikat na tao ay mas nagiging sikat at nakakakuha ng mas maraming fans matapos sumali sa mga game shows. At si Cindy, na napakalamig, ay kumbinsido sa sinabi niya. Ito ay nagpabago sa pananaw ng kanyang mga kasamahan sa trabaho kay Seung Chan. Pinalibutan siya ng kanyang mga kasamahan at tinanong kung paano niya ito nagawa. Nahihiya si Seung Chan sa walang tigil na papuri, kaya nagtago siya sa banyo, pinagmamasdan ang sarili sa salamin at nag-iisip, hindi masamang sabihin na mayroon akong galing. Sa sandaling ito, bigla siyang si Cindy ay tumawag para makipagkita kay Seung Chan. Nais kong maging voluntaryo para sa palabas na ito dahil sa iyo. Alam mo, dahil nakikilahok na ako sa palabas na ito para sa iyo, dapat mo lang isipin ako. Ang sikat na bituin na ito na may pagmamahal sa sarili ay sumali sa reality show upang mapataas ang kanyang kasikatan. Ngunit dahil sa malamig na personalidad ni Cindy, sa bahagi ng pagpapare sa lalaki at babae, walang sinumang lalaking artista ang gustong makasama niya. Nakita ni Cindy na walang tao sa likuran at napilitan lamang siyang umiti ng awkward. Alinsunod sa mga patakaran ng laro, ang hindi napili ay kailangang sumama sa bagong empleyado na si Seung Chan upang pumunta sa lugar ng pag-alis ng grupo at manatili doon sa isang gabi. Kahit medyo nag-aalangan si Cindy, ganito na ang nangyari kaya kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Ngunit tinukso siya ng kanyang assistant, paano kung pahirapan ka ni Seung Chan? Umiti si Cindy at sinabing, kapag kumilos ako, mapapaibig ko ang tanga na iyon sa loob ng 2 araw. Ngunit hindi niya inaasahan na nagsisimula pa lang ang bangungot. Sa pangunahing kampo, lahat ay sobrang abala na hindi na nila alam ang gagawin, habang si Cindy naman ay nasa daan patungong bundok. Dahil walang nagsasalita sa daan, nabagot si Cindy, kaya nagmungkahi siya na maglaro sila ni Seung Chan ng hulaan ng numero. Ang matatalo ay magbubuhat ng bagahe. Inakala niyang magpapatalo si Seung Chan sa kanya, ngunit ganoon na lang ang naging resulta. Binubuhat ni Cindy ang maliliit at malalaking bagahe gamit ang kanyang maliit na katawan. Nang aakusahan na sana niya si Seung Chan dahil sa seryoso nitong paglalaro ng bato-papel gunting sa isang babae, hindi sinasadya ay naspray niya ang kanyang paa. Mabuti na lang at agad siyang sinalo ni Seung Chan. Agad namang naniga si Cindy. Bago pa siya makapag-react, nakita ni Seung Chan na maluwag ang sintas ng sapatos niya, kaya yumuko ito at tinulungan siyang itali. Hindi niya inaasahan na magagawa ng isang lalaking walang alam sa pag-ibig ang isang nakakapanatag na bagay na tulad nito. Ngunit mabilis na gumabi, buong araw na buhat-buhat ni Cindy ang kanyang bagahe, at halos mahimatay na siya. At sa sandaling iyon, umulan pa. Napakaswerte niya talaga. Sa sandaling nag-aalangan si Cindy, isang malaking kamay na mailimang daliri ang lumabas. Akala niya, sa wakas ay naliwanagan na ang lalaking walang alam sa pag-ibig. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang nagtatayo si Seung Chan ng tolda mag-isa. Nagkusang loob na tumulong si Cindy at sinabing, mas maganda ang shot kung ganito. Sinabi niya kay Seung Chan na i-cut ang nakaraang eksena at gamitin na lang ang eksena niya. At ang subtitle ay ganito, itinayo ni Cindy ang kanyang unang tolda para sa camping ng mag-isa. Ngunit hindi niya inaasahan na ipapakita ni Seung Chan ang kanyang pagiging prangka at tatanggihan siya. Sinabi niya na masamang manloko ng ibang tao. Nalaman din ng direktor ang sitwasyon ni Cindy at mas lalo niyang naintindihan ang katangahan ni Seung Chan, na para bang hindi siya marunong makisama sa iba. Kaya mabilis siyang tumawag kay Seung Chan para kanselahin ang laro. Hindi niya alam na nagsimula na pala silang maglaro. Nagpatuloy si Cindy para lang makakain sa gabi. Pagkatapos malaman ito ng direktor, galit siyang pumunta kay Seung Chan at sinigawan ito. Sa pagbalik sa pinagmulan, sinubukan ni Seung Chan na iwasan ang direktor. Ngunit ang isang tao na kasing mainit ng dugo niya ay laging nagbibigay daan sa kanyang mga kasamahan. Sa kawalan ng magagawa, kailangan pa rin niyang umupo kasama ang direktor. Walang sinuman sa kanila ang nangahas na tignan ang isa't isa dahil sa awkwardness. Sa gabi, upang ipagdiwang ang matagumpay na pagtatapos ng palabas, naghanda silang kumain ng sama-sama. Habang masayang kumakain ang lahat, gumawa na naman ng gulo si Seung Chan. Sa kabilang dako, upang ipakita ang kanyang pagiging bida, sinabi ni Cindy sa kanyang assistant na ihatid siya malapit sa kainan. Naghintay muna siya na makarating ang lahat bago siya pumasok. Sa sandaling iyon, lumitaw si Eugene mula sa likuran. Sadyang tadhana nga naman, magkasalubong ang dalawa at nagsimula na namang magtalo. Kunwari ay masaya si Eugene na batiin si Cindy. Ngunit nagkunwari si Cindy na hindi niya ito nakikilala. Dahil hindi ka naka-makeup, hindi kita nakilala. Paumanhin. Galit na galit si Eugene, kaya pumunta siya sa banyo para mag-ayos. Pagbalik niya sa harap ni Cindy, patuloy siyang nagpaparinig. Nakita naman niya si Cindy na masayang nakangiti at nagpapakuha ng litrato kasama ang kanyang mga tagahanga. Sinabi ni Eugene kay John Mo na may pangalawang personalidad si Cindy, ngunit hindi siya naniwala dito. Sinabi niya na masyado lang sensitibo si Eugene. Kung tutuusin, sikat na artista siya. Paano siya makakangiti sa buong araw? Nang makita ni Eugene na hindi nagtagumpay ang kanyang plano, nilipat niya ang target kay Seung Chan. Nung nag-shoot kayo ng palabas, pinag-utos ka ba ni Cindy na mag-shoot? Hindi niya ginawa. O kaya, sinabi mo sa kanya na gumawa ng isang bagay pero hindi siya pumayag. O kaya, masyado siyang pabago-bago ang isip at ayaw mag-shoot. Hindi niya ginawa. Sa sandaling ito, nakita niya si Cindy na masayang nakikipag-usap at nakikipagtawanan kay Junmo. Galit na galit si Eugene, ngunit nagsisimula pa lang ang tunay na saya. Nang sabay-sabay na nagdiwang ang lahat dahil noong huli si Cindy.
Dahil hindi niya sinunod ang sinabi ng production team na magpalit ng damit, pinagalitan si Eugene ng kanyang boss. Kaya naman, sinadya niyang tanungin si Junmo, ano ba ang dapat kong isuot sa unang pagkikita sa production team. Naintindihan ni Cindy ang pahiwatig, kaya siya na ang nagsorry kay Eugene. Pero hindi ito tinanggap ni Eugene. Hindi maintindihan ni Cindy, hindi ba maganda ang suot ko noong araw na iyon? Sabi mo pa nga maganda ako noon. Nagulat si Sim Chan dahil may 4 na mata ang nakatingin sa kanya. Ayaw pa ring magpatalo ni Eugene. Mabuti na lang at namagitan ang isang kasamahan at sinabing talagang luma na ang mga damit ng staff. Sinabi rin niya na napagalitan na si Cindy ni Eugene ng sobra-sobra noong araw na iyon. Kaya pala ayaw ni Cindy magpalit ng damit. Pangaralan? Hindi bagay ang salitang pangaralan. Pinangaralan mo ba ako? Sabi niya, pinangaralan kanya sa dressing room. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Agad na nagpaliwanag si Eugene. Hindi ako ang nag-record at nag-cheers pa kay Cindy. Hindi ako umiinom ng beer. Pagkatapos, nalasing si Eugene at nagparty na parang baliw sa kalye. Nakita naman ito ni Cindy nang dumaan siya. Habang nagme-makeup, reklamo ni Cindy na masyadong makapal ang makeup ng staff. Kaya nag-request siya, pwede bang gawin mo akong mas mukhang sariwa, kaibig-ibig, at mabait. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang assistant, bakit hindi dumating ang bakla bago ang performance para sabihin ang workflow. Mayabang na sinabi ng assistant. Nakita niya na pagod ka na, kaya pinagpahinga ka muna niya bago mag-shoot. Kaya walang pinapunta dito. Akala ng assistant ay pupurihin siya ni Cindy. Hindi niya alam na punong-puno ng galit ang mga mata ni Cindy matapos niyang marinig ito. Wala siyang magawa kundi hanapin si Eugene. Ngunit hindi si Eugene ang gusto ni Cindy. Kaya, sinabi ni Cindy na gusto lang niyang kumpirmahin ang schedule. Kaya hindi na kailangan na ikaw mismo ang pumunta. Ang producer na lang ang papuntahin mo para makipag-usap sa akin. Naintindihan agad ni Eugene, si Sim Chan. Pagkatapos, pumasok si Sim Chan at magalang na binati si Cindy. Sinabi ni Eugene kay Cindy, si Sim Chan na ang sasama sa iyo sa mga susunod na schedule. Naintindihan ko, iba si Cindy sa karaniwang gawin niya. Sa kabilang banda, medyo hindi sanay si Eugene. Pagkatapos ay tahimik na lumapit si Cindy sa likod ni Sim Chan at tinawag siya ng mailambing. Nang makita niya si Cindy na masayang nakangiti, nagduda pa ang kanyang assistant. Bago ang shoot, maingat na inilagay ni Sim Chan ang kagamitan kay Cindy at hindi gumalaw si Cindy dahil sa kaba. Hindi maikakailan na ang kilos na ito ay nagpatibok ng puso ni Cindy. Pagkatapos nito, nakita ni Sim Chan na maluwag ang Mickey sa tainga ni Cindy, kaya ginamit niya ang kanyang kamay para ayusin ang buhok ni Cindy. Maingat niyang inayos ang Mickey, kaya namula ang tainga ni Cindy hanggang sa entablado. Pagkatapos mag-check ni Sim Chan at makumpirmang wala ng problema, iniabot niya ang kanyang kamay upang imbitahan si Cindy na pumasok. Nang matapos ang lahat at handa na silang umakyat sa entablado, biglang yumanig ang elevator. Instinctively, hinawakan ni Sim Chan ang kamay ni Cindy. Sa sandaling iyon, nabalot sila ng romantic na kapaligiran. Nag-aalala si Sim Chan, ngunit sanay na si Cindy sa mga biglaang pangyayaring tulad nito. Pagkatapos, dahan-dahang umangat ang elevator. Sa susunod na eksena, kahit na nasa kabilang screen ka lang, mararamdaman mo ang tamis. Kung gusto niyo ng kasintahan, panoorin niyo na lang ito ulit pero ipagpaliban muna natin. Sa ilalim ng napakaliwanag na ilaw, dahan-dahang idinilat ng dalawa ang kanilang mga mata. Ngunit wala pa ring balak na bitawan ni Sim Chan ang kamay ni Cindy. Hanggang sasabihin ni Cindy, ang producer ang dapat na nagpoprotekta sa artista. Bakit ka natatakot? Hindi ako natatakot. Kung hindi ka natatakot, bitawan mo ang kamay ko. Habang pinapanood niyang umalis si Sim Chan, sumunod ang puso niya. Para pakalmahin ang sarili, pinikit na lang niya ang kanyang mga mata at nakinig sa musika. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na bumagsak sa kanya ang mobile stage sa tabi niya. Sa kritikal na sandali, agad na sinugod ni Eugene si Cindy para itulak siya palayo. Dahil dito, siya naman ang nahulog sa entablado. Mabuti na lang at bahagya lang siyang nasugatan, ngunit si Cindy naman ang naghirap. Nang marinig ni Sim Chan na dinala si Eugene sa ospital, hindi siya mapakali at agad na tumakbo papunta doon. Ngunit nang makarating siya sa ospital, nakita niya na si Cindy ang nasa hospital bed. Pagkatapos, nang siya ay naitulak ni Eugene. Nang itulak siya ni Eugene, nahulog siya sa elevator na nagresulta sa pagka-dislocate ng kanyang paa. Ngunit nag-aalala lang si Sim Chan sa sitwasyon ni Eugene na kawawang nasa pila pa rin. Nang makita ni Sim Chan na bahagya lang nasugatan si Eugene sa braso, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Umiti pa siya ng tanga. Sinigawan siya ni Eugene, natutuwa ka ba sa paghihirap ng iba? Sa labas ng silid ospital, mayroong isang grupo ng mga matinding tagahanga ni Cindy na nag-aabang. Nang makita nila ang dalawa na papasok, agad nilang tinanong kung sino ang nagtulak kay Cindy. Nagulat si Eugene at agad na sinabing hindi niya alam. Sinabi rin niya na tagahanga rin siya ni Cindy. Pagkatapos magsalita, agad siyang tumakas at pumunta sa silid ng pasyente. Humihingi ng tawad si Eugene kay Cindy dahil sa kanyang pag-aalala. Alam ni Cindy na hindi ito sinasadya ni Eugene, kaya hindi niya ito pinahirapan. Sa halip, sinabi niya na salamat kay Eugene, nakapagpahinga na siya ng maayos. Sa sandaling iyon, galit na pumasok ang manager ni Cindy at sinampal ng malakas ang kanyang assistant na sinisisi ito sa nangyari kay Cindy. Nang makita niya ang inosenteng assistant, agad na ipinagtanggol siya ni Cindy upang maiwasan ang sakuna. Kunwari ay dumalaw ang manager kay Cindy, ngunit sinabi niya na dahil sa kanyang pinsala, kinansela ang shooting schedule para sa araw at bukas. Mayroong 10 eksena, kaya ang contract violation fee ay 1 bilyong won. At sinabi niya na dapat lumabas si Cindy bukas.
Nakikita ng manager si Cindy bilang isang tool para kumita ng pera. Hindi na matiis ni Eugene ang sitwasyon at agad na namagitan, sinabi ng doktor na kailangan niyang manatili sa ospital nang hindi bababa sa 4 na araw. Walang respeto ang manager sa kanya, kaya sinabi niya kay Kim na ipaalis siya. Kinabukasan, agad na tinulungan ng manager si Cindy na mag-check out at sinabi sa kanya na pumunta sa Japan para sa isang event. Walang magawa si Cindy kundi sundin ang utos. Sa tulong ng kanyang bodyguard, sumakay si Cindy sa kotse. Nang maramdaman niyang wala na siyang pag-asa, nakita niya si Seung Chan at Eugene. Nang makita niyang sumakay silang dalawa sa sasakyan, tumingin siya sa kanyang assistant. Sa sandaling iyon, abala ang assistant sa pagsagot ng tawag. Sa pag-aakalang ito ay isang magandang pagkakataon, tahimik na binuksan ni Cindy ang pinto ng kotse at tumakbo papunta sa sasakyan ni Seung Chan. Sa oras na ito, nakita rin siya ni Eugene at Seung Chan. Hindi napansin ng tangang assistant na nawawala si Cindy at umalis na. Nang huminto sila sa red light, nagsimula siyang magsalita kay Cindy at tumingin sa rearview mirror, ngunit hindi niya siya nakita. Sa kabilang banda, tulala ang dalawa na nakatingin kay Cindy. Anong nangyayari? Hindi pa ba kayo nakapaglaro ng taguan? Nagtatago ka ba ngayon? Nagulat ang dalawa sa sinabi niya. Sabi ni Eugene, bakit ka sumakay sa kotse na ito? At hindi naman tayo ganoon ka-close. Hindi na naghintay si Seung Chan, magmamaneho na ako. Hindi pa tayo tapos. Dahil binayaran ko na ang parking fee, kailangan nating umalis sa loob ng 10 minuto. Sa ganoong paraan, nilagpasan ni Cindy ang kotse ng kanyang assistant. Ngunit sinabi pa rin ni Eugene ang mga sinabi niya kanina at sinabing huwag silang sundan ni Cindy. Ngunit dahil gusto ni Cindy na tumakas, wala siyang dalang kahit isang sentimo. Wala siyang kaibigan, kaya saan siya pupunta? Kaya wala siyang magawa kundi magpaawa kay Eugene. Ang pinsala ko sa paa ay may kinalaman sa iyo. Kaya nag-aalala ka sa akin. 3 araw lang naman kita guguluhin. 15 taon na akong nagtatrabaho. Mula pa noong trainee ako, hindi pa ako nakakapagpahinga kahit isang araw. Ginagawa ko lang ito para makapagpahinga ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, nagniningning ang mga mata ni Seung Chan habang nakatingin kay Eugene. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Cindy. Ngunit sinabi ni Junmo sa lahat na tiyak na hindi makakatakas si Cindy mula sa palad ng kanyang ahente. Kahit na pumili siyang maglaho, wala siyang mapupuntahan. Ngunit ang hindi niya alam ay nagbigay sa kanya sina Seung Chan at Eugene ng isang malaking sorpresa. Nang umuwi si Junmo sa gabi, napansin niyang may 2 pares pa ng sapatos sa harap ng pinto. Nagtataka siya kung sino ang dumating hanggang sa pumasok siya sa loob at nagulat. Sa sandaling ito, lumabas si Eugene mula sa loob ng silid. Nagulat din nang makita si Junmo, ngunit pinagalitan ni Junmo si Eugene. Masakit ba ang kamay mo kaya hindi ka makaluto? Bakit kailangang pumunta ang clumsy na taong ito dito? Akala mo ba ito'y motel? Sina Eugene at Seung Chan ay napagalitan kaya hindi sila makapagsalita. Nakita ni Junmo ang kanilang dalawang mapagkumbabang anyo, kaya sigurado siyang may ginawa silang hindi dapat malaman ng iba, kaya pumasok siya sa banyo. Hello, producer. Nagulat si Junmo at hindi nakapagsalita. Hindi niya maintindihan kung bakit dinala ni Eugene si Cindy sa bahay. Pagkatapos ng hapunan, biglang nakatanggap ng tawag si Junmo. Nagulat siya nang makita kung sino ang tumatawag. Ang ahente pala ni Cindy ang tumawag at sinabing nasa labas na siya ng kanyang bahay, na ikinagulat at ikinatakot ng lahat. Pupuntahan ko para alamin kung ano ang sinasabi niya. Napag-alaman na ang ahente pala ay dumating upang ipaalam kay Junmo ang pagkawala ni Cindy at upang maiwasan na maging headline ito bukas. Kapag nakatanggap ka ng tawag mula sa reporter, kailangan mo akong tulungan. Pagkatapos, umuwi si Junmo na may tensyon sa kanyang kalooban at gusto niyang uminom ng tubig para mawala ang kaba. Ngunit nang buksan niya ang kabinet, lumiwanag ang kanyang mga mata. Sino ang nag-organisa nito? Ang galing mo. Napag-alaman na si Cindy pala ay may obsessive-compulsive disorder. Kaninang umaga, tinulungan niya si Eugene sa mga gawaing bahay at inayos niya ang mga gamit sa bahay. Pagkatapos, dahil nababagot ang 4 sa kanila, uminom sila ng alak. Sa sandaling ito, naglalaro sina Junmo at Eugene. Natural lang na dinala mo si Cindy dito dahil sa respeto, di ba? Ayaw mong maging tabla dahil nasaktan mo siya, tama ba? Natural lang, sa totoo lang, gustong-gusto mo na may isang batang at magandang babae na nakaupo sa iyong bahay, di ba? Natural lang na gusto ko. Ngunit si Seung Chan sa tabi niya ay nagtataka kung ano ang ginagawa nila. Kapag umiinom kami, gusto naming maglaro ng ganito. Ito ang laro na natural lang. Si Cindy, dahil bata pa siya, malamang hindi niya alam ito, di ba? Natural lang. Pagkatapos, hindi rin nagpapatalo si Cindy at sumagot kay Eugene, noong tinanggal mo ang iyong jacket, para bang gusto mo akong gantihan, di ba? Natural lang. Oh, totoo nga. Hindi ka makatagal sa pakikipag-date sa mga lalaki ng higit sa 3 buwan, at pagkatapos ay iniwan ka na nila, di ba? Diyos ko, paano mo nalaman ang tungkol dito? Junmo, ikaw ba ang nagsabi sa kanya? Nang makita ni Seung Chan na natalo si Eugene kay Cindy, tumawa siya ng malakas. Tinanong ni Eugene si Seung Chan, ano ang tinatawa-tawa mo? Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Sabi mo noong college, tinawag ka nilang isang henyo, pero nang pumasok ka sa D-station, tinawag ka nilang bobo. Sigurado akong nalulungkot ka, di ba? Natural lang, Eugene, sigurado akong alam mong mas maganda ka kaysa sa akala mo, di ba? Lasing ka ba? Natural lang, kahit na mukha kang medyo tanga, alam mong mas nagiging kaakit-akit ka sa bawat araw, di ba? Natural lang, nang makita ni Cindy at Junmo ang dalawa na nagsisimula ng purihin ang kanilang sarili, hindi sila natuwa. Sa kanilang mga puso, nararamdaman din ni Cindy na gusto ni Seung Chan si Eugene, kaya nalungkot siya at agad na nalasing. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Junmo si Cindy kung hindi ba dapat umuwi na siya. Kung patuloy siyang mawawala, malamang na hindi siya
titigilan ng kanyang ahente. Sinabi ni Cindy na ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na nakakain siya ng pamilya sa kanyang kaarawan. Kayan ba ang iyong kaarawan? Kaya iminungkahi ng lahat na dadalhin nila si Cindy sa isang amusement park sa gabi. Nang marinig ang amusement park, ngumiti si Cindy ng masaya. Sa gabi, pagkatapos mag-makeup, pumunta si Cindy sa amusement park. Dahil nasugatan pa rin ang kanyang paa, naghanap si Seung-chan ng wheelchair para kay Cindy. Dahil may kailangan pang gawin si Junmo, kaya ang pagtiyak sa kaligtasan ni Cindy ay ipinagkatiwala kay Seung-chan. Nakita ni Cindy ang amusement park na pamilyar at kakaiba, kaya nalungkot siya. 15 taon na ang nakalipas nang pumunta siya dito, kasama ang kanyang mga magulang, at doon din niya nakilala ang kanyang ahente. Mula noon, nagsimula na siyang maging isang artista. Ngunit may mga bagay na hindi inaasahan, at hindi nagtagal pagkatapos noon, pumanaw ang mga magulang ni Cindy dahil sa isang aksidente. Nakikita ang sikat na artista na mukhang napakaganda at nagniningning, ngunit may maraming sugat sa loob ang kanyang puso. Hindi napigilan ni Seung-chan na umupo at punasan ang luha ni Cindy at aliwin siya. Salamat, maaari mo ba akong tulungan na makatayo? Gusto kong tumayo. Natakot si Seung-chan at namutla. Pero sinabi niya sa akin na sa natitirang buhay ko, tuwing maririnig ko ang amusement park, iisipin ko siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang mawala ni Seung-chan ang kanyang unang halik, hindi na siya nakapagsalita. Anong ibig sabihin ng ekspresyon mo? Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong sitwasyon. Inakala mo bang ginawa ko na ito ng maraming beses? Hindi, wala akong ganoong ibig sabihin. Kung ganoon, sa tingin mo ba ay maaaring gawin ito ng sinuman, anumang oras? Hindi, wala akong ganoong ibig sabihin. Kung hindi, ano ang ibig mong sabihin? Nakita ni Cindy ang pagkalito ni Seung-chan, kaya naisip niya na natakot niya ito. Kaya sinabi niya na bibigyan niya siya ng oras para mag-isip. Pagkatapos mong kumalma, saka mo ako sagutin. Ngunit sa sumunod na sandali, tahimik siyang tumakbo patungo sa banyo. Para umiyak, tinanggihan nga ba talaga ako? Pagkatapos, inaliw niya ang sarili niya na, sigurado akong kinabahan siya dahil isang malaking bituin ang gumawa nito sa kanya. Pagkatapos kumalma, malungkot na bumalik si Cindy. Nawalan na siya ng gana maglaro at nagsinungaling na pagod na siya at gusto nang umuwi. Ngunit sinabi ni Seung-chan na hindi pa dumarating si Ejin at hindi niya rin alam kung kailan matatapos si Junmo sa kanyang trabaho. Bukod pa rito, kaarawan niya ngayon at dapat sana ay nagsiselebrate silang lahat. Sa sandaling ito, maraming clone ang lumapit sa kanila. Agad na tinulungan ni Seung-chan si Cindy na sumakay sa wheelchair at hinila ang kanyang sombrero pababa para hindi siya makilala ng iba. Hindi niya rin pinahintulutan ang sinuman na lumapit, ngunit tuwang-tuwa na tumayo si Cindy. Gusto niyang magpatulong sa isang clone na kumuha ng litrato niya. Pagkatapos, nang makita ni Cindy ang litrato, sinisi niya si Seung-chan at sinabing, bakit nasa likod ka, samantalang maliit ang mukha mo? Hindi ka pa ba nakapagpalitrato kasama ang isang babae? Sinabi ni Seung-chan, maliban sa litrato ng pamilya o group photo, hindi pa. Alam ni Cindy na straight si Seung-chan, kaya hindi na siya nag-react ng sobra. Samantala, pagdating ni Eugene sa amusement park, nang malaman niya ang lokasyon ni Junmo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing hindi niya napapatay ang mga ilaw ng kanyang sasakyan. Walang ibang magagawa si Eugene kundi bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit sa daan, nakasalubong niya si Team Leader Kim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito isang coincidence. Nalaman na matagal nang tininingnan ang lahat ng dashcam footage mula sa underground parking at nalaman niya na itinago nila si Cindy. Ngunit hindi niya sinabi ito sa ahente dahil alam niya na pinahirapan si Cindy ng ahente, kaya umaasa siyang makakapagpahinga si Cindy ng maayos kahit minsan. Agad na humingi ng paumanhin si Ejin kay Team Leader Kim at sinabi na wala siyang ibang magawa kundi gawin ito. Pumayag si Junmo kay Team Leader Kim na pagkatapos ng kaarawan ni Cindy, ihahatid na nila ito pabalik sa kanya. Sa sandaling ito, ang bawat kumpol ng magagandang paputok ay lumiwanag sa kalangitan. Ito ang pinakamagandang paputok na nakita ni Cindy. Ngunit ang magagandang sandali ay sandali lang. Sa gabi, pagdating sa bahay, binalikan ng lahat ang mga nangyari ngayong araw. Tiningnan ni Seung-chan ang sarili niya sa salamin, hinawakan ang kanyang labi na hinalikan at naaalala ang matamis na halik na iyon. Sa kabilang banda, nakahiga si Cindy sa kama, tinitingnan ang litrato nila ni Seung-chan at may matamis na ngiti sa kanyang labi. Tila ang lahat ay itinadhana. Dahil ayaw niyang tanggihan siya ni Seung-chan, binigyan niya ito ng oras para mag-isip. Ngunit nang makauwi si Cindy, hindi pa rin siya nakakakuha ng sagot mula kay Seung-chan, kaya buong araw siyang hindi mapakali at nakatingin sa kanyang telepono. Nang nakahiga na siya sa kama na walang pag-asa, pumasok ang kanyang assistant at sinabi sa kanya na mag-shoot ang 2 days ampersand isa night. May sama ng loob na sinabi ni Cindy, nakakainis naman, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi pa ako nakapag-makeup, paano ako haharap sa mga tao? Sabi ng assistant, nandito na rin ang AFE ng umbrella. Nang marinig na nandyan si Seung-chan, agad na naging masigla si Cindy at sinabi sa assistant na papasukin ito. Ngunit dumating si Seung-chan para sa trabaho, kaya sinadya ni Cindy na sabihin, ang trabaho ay trabaho, at ang personal na usapan ay personal na usapan. Kung mayroon kang personal na usapan, kausapin mo ang aking assistant. Kung ganoon, ikakabit ko muna ang recording equipment, sabi ni Seung-chan sa kanya. Pagkatapos, darating ang iyong matalik na kaibigan sa iyong bahay. Nang marinig ito, nalito si Cindy. Wala nga akong kaibigan, paano pa ang matalik na kaibigan? Tanong ni Seung-chan sa kanya. Sino ang inaasahan mong dumating na kaibigan mo ngayon? Tumitingin si Cindy sa kamera at nagsisinungaling na marami siyang kaibigan. Kung kailangan akong pumili ng isa, baka magtampo ang iba. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Medyo excited si Cindy na tingnan kung sino ang darating.
Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang nakangiting mukha ay naging baluktot. Bakit ka nandito? Ngunit sa sumunod na segundo, agad siyang umarte na, hinanap pa kita. Ang hindi makatotohanang pag-arte na ito ay nagparamdam sa dalawang lalaki ng hiya para sa kanila. Pagkatapos, naghawak sila ng kamay at nagpakilala sa isa't isa. Ngunit ang totoo ay nagpilitan sila. Bitawan mo ang kamay ko. Bitawan mo muna ang akin, saka ko bibitawan. Talagang hindi ko maintindihan ang mundo ng mga babae. Nang pinahinto ng cameraman ang pag-shoot, agad na nagpakatotoo ang dalawa na parehong ipinapakita na ayaw nila sa isa't isa. Ngunit sa sumunod na segundo, nagpatuloy sila sa pag-arte. Alam niyang hindi gusto ni Cindy ang maanghang, ngunit nagprito siya ng isang napakaanghang na plato ng kanin. Ngunit para sa programa, napilitan si Cindy na kumain ng isang subo. Kahit gaano pa kagaling ang kanilang pag-arte, may mga pagkakataon pa rin na mabubunyag ang katotohanan. Sinabi ni Sim Chan na magpadala sila ng litrato sa isa't isa, ngunit wala pala silang numero ng isa't isa. Kaya kinailangan nilang kunin ang mga numero nila sa mismong lugar na ikinagulat ni Sim Chan. Pagkatapos, mabilis na natapos ang programa. Nagyakapan ang dalawa at nagpaalam. Sa wakas, natapos na ang isang nakakapagod na araw. Sa sandaling ito, sinabi ni Sim Chan sa cameraman na mauna na sa ibaba at sinabing mayroon siyang pag-uusapan kay Cindy. Napagtanto ni Sim Chan na ang programa ni Cindy ngayon ay hindi totoo at niloloko niya lang ang mga tao sa programa. Naisip din niya na ang confession scene noong araw na iyon ay isang acting lang. Sinagot mo ba ako sa tanong ko noong araw na iyon? Dati, sinabi sa akin ni producer John Mo na dahil ito ay isang variety show, kailangan ko lang ipakita ang aking natural na sarili. Tulad ng sinabi mo, hindi ko iniisip na mabuti akong tao at hindi ko gusto ang ganitong ako. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kung ganoon, sino ang makakakita sa akin na mabuti? Sino ang magkakagusto sa akin? Sino ang makakaintindi sa akin? Ipagpalagay na narinig ko na ang sagot mo. Ang cute at maanghang na artistang ito ay nababagot kaya sumali sa isang anti-fan community ng sarili niya. Narinig ng mga anti-fans na hindi nagtatrabaho si Cindy, kaya nababagot sila dahil wala silang mapagalitan at nawala ang kanilang pang-araw-araw na kasiyahan. Nang makita ni Cindy ang mensaheng ito, natawa siya. Ngunit sumali pa rin siya sa kanila at nagpadala ng mensahe. Nang makita ng grupong ito ng anti-fans na mataas ang engagement ni Cindy, ginawa siyang moderator na ikinatawa niya. Sa araw na iyon, dahil mas maraming tao ang sumali sa anti-fan group, sinabi ng mga miyembro na gusto nilang magkita-kita. Tinanong din nila si Cindy kung gusto niyang sumali na hindi niya alam kung dapat siyang umiyak o tumawa. Nagpasya siyang bigyan sila ng leksyon. Pagkatapos mag-makeup ni Cindy, pumunta siya sa meeting place. Pagkatapos ng pagpapakilala sa isa't isa, tinanong ni Cindy kung bakit sila naging anti-fans ni Cindy. Sa totoo lang, fan ako ni Suzy, pero lahat ng commercials na kinunan ni Suzy ay ninakaw ni Cindy. Sa totoo lang, dati akong solid fan ni Cindy, pero minsan, habang kumakain ako, nakita ko siya at gusto kong magpalitrato sa kanya, pero sinabi niyang walang siyang makeup at ayaw niyang magpalitrato sa akin. Hindi naman siya walang makeup, nakita ko na may foundation siya. Matapos malaman ang dahilan, humingi ng tawad si Cindy sa kanya at tinanggal ang kanyang mask. Ang mga tao pagkatapos makita si Cindy ay hindi makapaniwala, pagkatapos ay pinagalitan sila ni Cindy. Ang mga kawawang tao ay tinawag ang manager ng grupo. Ngunit sa oras na ito, tumatawa ang leader ng grupo na tumakbo papasok. Ngunit sa susunod na sandali ay nahihiya. Bakit siya tumakbo? Hindi pinansin ni Cindy ang assistant na tumakbo at nilinaw lang ang hindi pagkakaunawaan sa mga taong ito at ginawa silang masugid na fans. Sa kabilang dako, ang assistant ay maswerte pa rin na hindi nakita ni Cindy at nagreklamo pa. Hindi siya pinansin ni Cindy, ngunit hindi niya alam na maaga pang natuklasan ni Cindy na si assistant Cindy ay si V. Si Cindy ay si Guy at ang leader ng anti-fan group na nagngangalang Cindy ay si V. Siya ang pinakasikat na aktres sa showbiz, ngunit hindi sinasadyang iniwan ng kanyang manager dahil nagkunwari si Cindy na nawawala sa takot na mahirap siyang kontrolin sa hinaharap. Kaya dinala niya ang bagong tao na si Jenny sa harapan ni Cindy upang magdeklara ng pagmamay-ari. Sinabi niya kay Cindy na mamumuhunan siya sa bagong taong ito upang siya ang maging pangalawang Cindy at kinansela ang lahat ng aktibidad ni Cindy at pinalitan ang lahat ng ito ng mga art program at sinabihan siyang dalhin ang bagong tao. Halata na hinahamon niya si Cindy. Hindi maiwasang sumunod ni Cindy sa sinabi ng manager at sumali sa mga art program dahil nanalo ang kanta na kinanta ni Cindy bilang kampiyon noon. Kaya kailangan niyang dumalo sa seremonya ng parangal. Ngunit dinala ng manager si Jimmy para insultuhin siya sa harap ng lahat. Nakita na nandoon din ang producer na si Seung Chan, kaya ipinakilala niya si Ginny bilang pangalawang Cindy. Itataguyod niya siya sa harap ng lahat at aayusin si Ginny upang gumamit ng parehong dressing room ni Cindy. Ngunit hindi rin madaling kalaban si Cindy. Tinanggihan niya ang manager sa harap ng lahat at hindi rin sumuko ang manager, kaya agad na naging tensyonado ang eksena. Nakita ni Seung Chan na hindi maganda ang sitwasyon, kaya sinabi niya na tinulungan niya silang ayusin ang isa pang dressing room at pagkatapos ay dinala niya sila sa dressing room ng aktres na si Hae. Pagkabukas pa lang ng pinto, natigilan ang manager, ngunit nang makita ng lahat na may dumating na maganda, agad silang nagyawan. Sa kabilang banda, sa entablado ng parangal, handa na ang lahat. Umakyat si Shin sa entablado upang tanggapin ang parangal sa ilalim ng gabay ni Seung Chan. Sa sandaling ito, dinala din ng manager si Jin upang ipakilala ang bagong dating kay Eugene. Pagkatapos ay nagsabi ng mga salita ng papuri at umaasa na bibigyan ni Eugene ng higit na atensyon si Jenny. Dahil ito ang kanyang unang performance pagkatapos ng kanyang debut. Iba ito sa karaniwang kahulugan
kahulugan, tuwirang sinabi ni Ijin, ngunit ngayon ang pinakamahalagang bagay para sa akin ay hindi ang pagtutuon sa pagkuha sa pangalawang Cindy na ito, kundi ang performance ni Cindy sa entablado. Ito ang dahilan kung bakit tumaas ang presyon ng dugo ng manager. Sa oras na ito, dumating ang GE Win Award ceremony at si Cindy, sa huli, sino ang makakapanalo sa unang pwesto ngayong linggo? Mangyaring ipahayag ang mga resulta. Binabati kita sa kantang Key Hey Hearty ni Cindy na nanalo sa kampyonato ngayong linggo. Pagkatapos ay dumating ang speech ni Cindy para sa parangal. Karaniwan, nagpapasalamat lang siya, ngunit ngayon ay sa unang pagkakataon na nagbahagi siya ng kanyang damdamin sa lahat. Ang parangal na ito ay napakahalaga sa akin. Gusto kong magpasalamat sa maraming tao, kaya gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang aking puso sa kanila. Dahil sa maikling oras, nag-aalala si Ijin, kaya agad niyang sinabi kay Seung-chan na putulin ang sinasabi ni Cindy. Kung hindi tutugtog ang musika. Ngunit sa oras na ito, biglang binanggit ni Cindy si Ijin. Marami akong nagawang pagkakamali, kahit na madalas kang magreklamo sa harap ko, tahimik mo pa rin akong inaalagaan sa likod. Maraming salamat, kaya pala alam niya na nagkamali siya. Nang makita na gusto pa rin ni Cindy na magsalita, sinabihan muli ni Ijin si Seung-chan na putulin siya. Kaya, sa ilalim ng entablado, agad na sinabihan ng kotse si Cindy na huminto. Nang makita ang taong minsan nang tumulong sa kanya, mas lalong naging emosyonal si Cindy. Sa huli, minsan mo akong sinilungan sa ulan nang mag-isa ako. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Buti na lang nandyan ka, naramdaman ko ang inig. Pagkatapos marinig ang huling pag-amin, natulala si Seung-chan. Ang malaking bituin ay iniwan ng isang irresponsableng kumpanya, at kahit ang kanyang sariling dressing room ay pinalitan ng isang komunal space. Bukod pa rito, ang kontrata sa malaking kumpanya ay kukuha ng pinakamababang kita kung kayang gabayan ni Cindy ang bagong dating na si Ginny. Hindi na ito matiis ni Cindy. Lumapit si Cindy kay Ginny at sinabihan ang assistant na kumuha ng upuan. Pagkatapos ay hindi maiiwasan ang isang alitan. Ang paraan ng paggawa ni Cindy ay nagpatulala sa manager. Tumingin siya kay Cindy na mayabang, habang si Ginny naman ay nagkunwari na inosente. Sa oras na ito, kinuwestiyon ng manager si Cindy, paano ka magiging ganyan kabata sa harap ng iyong nakababata? Kung upo pa siya sa pwesto ko, kailangan niyang mag-makeup ulit mula sa simula. Sapagkat kung hindi ako mag-iingat, baka mapaiyak ko siya. Totoo na mas mahirap galawin ang mas magagandang babae. Ngunit sa harap ng mga reporter at tagahanga, binigyan pa rin ni Cindy ng kaunting paggalang si Ginny at nagkunwaring nagmamalasakit sa kanya. Nang dumating ang oras ng pagpirma para sa mga tagahanga, lahat ng tagahanga ay lumapit kay Cindy para magpapirma, habang si Ginny ay kaawa-awang tumitingin kay Cindy. Si Cindy, na dati ay walang emosyon sa harap ng kanyang mga tagahanga, ay napaka-proactive ngayon. Hi, gusto kong makita ang aking mga tagahanga ng malapitan. Ngunit medyo sumobra ang ginawa ng aming manager. Sinabihan niya akong tanggapin ang lahat ng uri ng trabaho kamakailan, at narinig ko pa nga na pinapakuha niya ako ng commercial sa North Korea. Hindi maaari, hindi pwedeng ganyan, hindi maaari. Ngunit kailangan kong sundin ang sinabi ng manager dahil nakasaad ito sa kontrata. Kahit na mag-endorso ako ng isang tatak sa North Korea, huwag mo akong kamuhian, Cindy. Ako ay isang abogado na si Fiyong. Kung pumirma ka ng isang hindi patas na kontrata noon, maaari kitang kasuhan ng libre. Hindi nakakagulat na siya ay isang die-hard fan. Upang magpasalamat, ginawa ni Cindy ang isang heart-shaped na galaw sa abogado. Matapos ang aktibidad, sumakay si Cindy sa kotse ng manager at sinabi sa kanya, ayaw niya talagang makipag-away sa kanya, ngunit ang ginawa niya ay nagtutulak sa iba sa bingit ng kawalan. Kung ganoon, haharapin na kita. Napakawalang galang mo talaga. Huwag mo akong takutin, aalis na ako. Matapos ma-blacklist ng irresponsableng kumpanya ang malaking bituin, huminto ang programa ng 2 days ampersand isa night ng istasyon ng GE. Nang makita ni Junmo na ang kanilang opisina ay ginawang lugar para sa programang Star Wars, hindi na siya nakapagtiis. Tinipon niya ang lahat upang pag-usapan kung paano ililigtas ang programang 2 days ampersand isa night. May nagmungkahi na burahin ang lahat ng nakaraang episodes at mag-shoot muli mula sa simula. Bagaman abutin ito ng maraming oras, ito na lang ang tanging pag-asa. Hiniling ni Junmo sa lahat na gumawa ng isang kaakit-akit na 30 segundong trailer. Sa oras na ito, may nagsabi na kung magsisimula sila ulit mula sa simula, hindi magiging sapat ang mga tao, kaya iminungkahi na si Seung-chan ang gumawa ng trailer. Hindi maaari, paano natin siya mapagkakatiwalaan? Ito ay isang mahalagang sandali. Hayaan niyo akong subukan, sisikapin kong gawin ito ng maayos. Pagkatapos ng isang gabi na walang tulog, natapos niya rin ang trailer. Sa kabilang dako, natanggap din ni Cindy ang trailer. Ngunit pagkatapos makita ang script, agad siyang napabuntong hininga. Ngunit sinabi sa kanya ng assistant na ito ay isinulat ni producer Seung-chan. Nagkunwari si Cindy na kalmado at sinabing, kailangan lang palitan ng 1 o 2 linya. Nang makitang malapit na niyang makita si Seung-chan na kanyang hinahanap-hanap, hindi mapigilan ni Cindy nang ngumiti. Sa sandaling ito, maaga pa lang ay nasa lobby na ng kumpanya si Seung-chan upang salubungin si Cindy. Pagkatapos paalisin ang assistant, tinanong ni Cindy si Seung-chan kung bakit kailangan niyang i-record ang mga linyang ito ng mag-isa. Sinabi ni Seung-chan na ang layunin ng trailer ay upang akitin ang mga manonood, kaya dapat ang pinakapaboritong tao sa palabas ang mag-record nito. Ang pinakapaborito,
Ngunit sa oras ng voice-over, nagkaroon ng problema. Ang script na isinulat ni Seung Chan ay nagparamdam kay Cindy ng hiya. Ngunit pagkatapos makatanggap ng pagkilala mula kay Seung Chan, tinanggap din ito ni Cindy. Sa sandaling ito, tinanong ni Seung Yoon si Cindy, maaari ko bang i-post ang larawan mula sa huling shooting sa aking grupo? Producer, sa tingin mo ba maganda siya ng ganyan? Talagang maganda si Cindy dahil sa kanyang pambihirang ganda. Ngunit hindi niya alam na ang larawang ito ay mabilis na naging trending topic sa social media. Sa isang gabi, naging sikat na celebrity siya sa internet. Ngunit ang hindi inaasahan ay ang nangungunang search keyword ay Cindy na pulubi at ang pangatlong trending search ay maliit na pulubi na si Cindy. Kaya nang malaman ito ni Cindy, nagalit siya. Sinabi ng assistant kay Cindy na maayos pa naman ang sitwasyon at wala namang masasamang komento. Ngunit hindi sumang-ayon si Cindy. Nang makita ito, agad na sinisi ng assistant ang producer. Nang marinig ito ni Cindy, nagsimula siyang magplano. Pagkatapos ay nagpadala si Cindy ng mensahe sa producer. Sinasabing magkita sila kapag libre siya. Samantalang tulala pa rin ang assistant sa pwesto niya, iniisip na may magandang palabas siyang mapapanood. Dahil dito, nag-aalab ang galit niya at dinala niya si Cindy para makipag-usap sa producer. Gusto pa niyang manatili sa tabi niya para tulungan siya. Ngunit sinabi ni Cindy na hindi na kailangan. Alam mo ba kung gaano siya katakot kapag nagagalit? At ngayon, sumasabog na ang galit niya. Sinabi ng assistant na naintindihan niya. Pagpasok niya sa waiting room, sinabihan ni Cindy ang assistant na kapag dumating si Big Seung Chan, huwag hayaang may ibang makapasok dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa loob. Tumawa ng palihim ang assistant, sinabing magtiwala lang siya sa kanya at hindi niya hahayaang may ibang makapasok. Sa oras na ito, dumating si Seung Chan. Habang tuwang-tuwa pa ang assistant na tinatawanan si Seung Chan, sinabi niya, maghanda ka na sa masasabi ko. Tinakot pa niya si Seung Chan, sinabing, pagpasok mo, maiintindihan mo kung paano gumagana ang mundo. Medyo natakot si Seung Chan nang marinig ito. Kinuwestiyon ni Cindy si Seung Chan tungkol sa mainit na issue. Ano ang gagawin mo ngayon? Sinabi ni Seung Chan na natakot din siya nang makita niya ito sa kumpanya. Wala namang sinuman ang makaka-expect niyan. Galit at kaakit-akit na sinabi ni Cindy, isang salita lang na di inaasahan at tapos na. Nandito ako para mag-shoot dahil binibigyan kita ng pabor at ang ganda ng ipininta mong larawan para sa akin. Niloloko mo lang pala ako. Ngunit sa tingin ko, kaakit-akit naman iyon. Nang marinig niya ang mga salitang ito, mabilis na nawala ang galit sa puso ni Cindy. Ngunit hindi niya kayang basta na lang palayain si Seung Chan. Sinadya ni Cindy na tanungin siya kung may iba pa bang dapat gawin maliban sa pagiging kaakit-akit. Nautal si Seung Chan at sinabing, ang lahat ay gusto ka naman, Cindy na pulubi. Kita mo, wala ka nang masabi, di ba? Paano mo ito haharapin? Hindi nakapagsalita si Seung Chan. Sinabi ni Cindy na kapag nagkaroon ka ng imahe sa isang reality show, mananatili ito sa iyo habang buhay. Kahit na saan ka magpunta sa hinaharap, kailangan mo laging maging mahinahon sa iba. Naramdaman ni Seung Chan na siya ang may kasalanan at agad na humingi ng tawad. Sinabi ni Cindy na para mabawasan ang pagkakasala niya sa kanya, gagawa siya ng paraan, maghintay ka na lang. Kapag nakaisip na siya ng paraan, sasabihin niya sa iyo. Wala nang nagawa si Seung Chan kundi sumang-ayon ng mailungkot. Sa labas ng pinto, naghihintay pa rin ang assistant, umaasa sa magandang balita. Sa sandaling ito, binuksan ni Seung Chan ang pinto at lumabas. Nang makita niyang walang nangyari kay Seung Chan, nagulat ang assistant. Natakot siya sa titig ni Cindy at hindi naglakas loob na magsalita. Sa ngayon, napagtanto niya na niloko lang siya ni Cindy. Si Jiadong, bilang isang trainee ng kumpanya, ay umakit sa puso ng mga lalaki sa pamamagitan ng kanyang magandang figura. Ang kanyang maaliwalas na figura ay umakit sa mga hiyawan ng mga lalaki. Mula noon, saan man magpunta si Jiadong ay namumukod tangi siya. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kumpanya, kinukuha ng lahat ang kanyang mga pangangailangan para sa kanya. Nakaramdam ng pagkailang si Eugene, kaya't pumunta siya sa senior ni Jiadong at sinabi sa kanya na sabihan si Jiadong na magsuot ng mas maraming damit. Ang sagot ng senior ay nagpaiyak tawa sa kanya. Sinabi ko na sa kanya, ngunit walang saysay. Ngunit si Jiadong ay hindi rin naman walang respeto. Sinunod pa rin niya ang payo ni Eugene at nagsuot ng isa pang jacket. Sa oras na ito, nag-aalala na tinanong ni Eugene si Jiadong kung bakit siya nagsusuot nito dahil narinig niyang takot siya sa init at mainit naman niya yun. Dito sa labas, hindi sa opisina. Nang marinig ito, agad na hinubad ni Jiadong ang kanyang jacket. Sa pagkakataong ito, tumingin ang cashier sa mukha ni Kim Da-jeong nang may kakaibang tingin at napansin din ito ni Eugene, kaya't lumingon din siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling tangerine. Totoong kung walang paghahambing, walang sakit. Nahihiya na lang sinabi ni Eugene sa kanila na maghanap ng upuan at susunod na lang siya. Noong araw na iyon, binabalak sana ni Seung Chan na bigyan ng regalo si Eugene, ngunit hindi inaasahang nakita niya si Kim Da-jeong. Akala ni Kim Da-jeong na siya ang bibigyan ng regalo. Hindi naman ito nakakagulat. Ngunit tuwirang sinabi ni Seung Chan na hindi kailanman nabigo ang sinuman. Pagkatapos niyang ilagay ang regalo, sinabi pa niya kay Kim Da-jeong na regalo iyon para kay Eugene. Nagtaka si Kim Da-jeong kung ano ang regalo at bakit hindi sa kanya iyon. Kaya nang umalis si Seung Chan, hindi niya napigilan ang sarili na pumunta sa desk para tingnan ang regalo. Ngunit hindi pa nakakalayo si Seung Chan, napansin niya ang ginawa ni Kim Da-jeong at agad niya itong pinigilan. Sinabi pa niyang regalo iyon para kay Senior Eugene at kailangan niyang hintayin si Senior na bumalik. Wala nang nagawa si Kim Da-jeong kundi umalis. Nang bumalik si Eugene, binuksan niya ang regalo at nakita ang sulat na isinulat ni Seung Chan na nagsasabing hindi pa niya nababayaran ang lahat ng utang niya at kung pwede ba niya itong bayaran ngayong gabi. Sino ang mag-aakala na isa lamang itong dahilan ni Seung Chan para makipagkita sa kanya? Sa oras na ito,
nito, dala ni Kim Da-jeong ang mga dokumento at pumunta kay Eugene, kaya't agad niyang tinago ang card. Bago umalis si Kim Da-jeong, tinanong pa niya si Eugene kung siya ba ay uri ng tao na naglalaro sa dalawang relasyon. Hindi, Kim Da-jeong, narinig kong napakagaling mo sa pag-ibig. Tama, gusto mo bang uminom ng kape kasama ko? May dalawang paraan para lutasin ang problema. Napakatuwid mo talaga. Una, makipag-date sa dalawa o mag-two-timing. Ano ang pangalawa? Iwanan mo ang taong kinagagalitan mo. Kung kinagagalitan mo, hindi na kayo pwedeng mag-date. Sikat na sikat siya noong araw sa mundo ng entertainment, pero ngayon, napadpad siya sa kalye. Matapos makipag-away sa masamang kumpanya, unti-unting itinulak siya ng manager sa bingit ng bangin. Sa hating gabi, dinala ng manager ang mga mamamahayag sa bahay ni Cindy at nagpanggap na nag-aalala para kay Cindy. Sinabi niya na tapos na ang promotion at album activities ni Cindy, kaya't wala nang gaanong pagkakataon para sa mga interview, kaya inimbitahan niya ang mga mamamahayag para interviewin siya. Ngunit, hindi inaasahang nabanggit ng mga mamamahayag ang tungkol sa mga magulang ni Cindy. Dahil sa simula, sinabihan ng manager si Cindy na itago ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at nagsinungaling pa na ang kanyang mga magulang ay nakatira sa isang villa sa Amerika. Ang kanyang ama ay isang kilalang propesor sa universidad at ang kanyang ina ay isang kilalang music activist. Sa pagkakataong ito, nagdagdag pa ang manager sa apoy. Sinasabi na hindi pa niya nakikilala ang mga magulang ni Cindy. Sa katunayan, mas mahusay ang matanda kaysa sa bago. Sa sitwasyong ito, hindi na kailangan pang magtago ni Cindy, kaya't nagpa siya siyang ilantad ang lahat. Ngunit nang sabihin niya ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling na itinuro ng manager, agad siyang pinutol ng tuso ng manager. Sinabihan niya ang mamamahayag na patayin ang kamera at masama pa niyang sinabi na si Cindy bilang isang artista ay nagsinungaling tungkol sa kanyang pagkatao sa publiko at ito ay hindi mapapatawad. Kaya't si Cindy ay inakusahan ng pandaraya sa lipunan. Nag-iisa siyang naglalakad sa kalye at ang tanging makakapagpainit sa kanya sa sandaling iyon ay si Seung-chan. Ngunit si Seung-chan sa oras na iyon ay masayang nanonood ng scene kasama si Eugene. Pagkatapos nito, maingat pang sinubukan ni Seung-chan na ligawan si Eugene tulad ng isang hangal. Ngunit hindi niya alam na matagal nang pumili si Eugene sa pagitan niya at ni Jeonmo pauwi. Hinimas ni Eugene ang ulo ni Seung-chan at sinabing, napakabuti mo, ngunit paumanhin. Seung-chan, salamat dahil pinaramdam mo sa akin na ako ay isang taong may halaga. Si Seung-chan, pagkatapos niyang mabasted, ay umiiyak habang naglalakad sa daan. Siguro, tanging ang mga taong nabasted lang ang nakakaramdam ng ganitong sakit. Sa kabilang banda, nakita ng manager ang mga balita sa internet na nagsasabing nagsinungaling si Cindy at ngumiti siya ng mayabang. Ngunit tama ang kasabihan, ang ginagawa ng tao ay nakikita ng Diyos. Anumang gawain na salungat sa konsensya, kahit nahuli ang karma, darating at darating pa rin. Ang sikreto tungkol sa pagkatao ni Cindy ay kumalat sa internet. Lahat ay binati ko siya dahil sa pagsisinungaling at sinasabing hindi siya karapat-dapat maging isang artista. Dumating din ang assistant brother para punahin si Cindy. Sinabi ko na sa'yo na lumuhod at magmakaawa. Bakit napakahirap gawin iyon? Kailangan mo lang lumuhod minsan, tingnan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Ang sikreto tungkol sa pagkatao ni Cindy ay naging isang hot topic sa internet sa loob lang ng isang gabi. Nagulat si Seung-chan nang malaman niya ang balita. Hinanap niya si Jeonmo at sinabing hindi nagsisinungaling si Cindy para linlangin ang iba. Sinabi ni Jeonmo na alam niya iyon, ngunit wala siyang magawa. Sa kabilang banda, hinanap ng station manager si Jeonmo at sinabi sa kanya na alisin ang segment ni Cindy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtiis si Jeonmo. Matatag siyang tumayo para tulungan si Cindy. Iyon ang laban sa pagitan ni Cindy at ng manager. Kailangan mong mag-ingat para hindi ka madamay. Kung gayon, hayaan mo akong madamay. Kapag nadamay na, hahanapin ko ang orihinal kong posisyon. Nang gabing iyon, habang walang kaalam-alam si Cindy, dinala ni Jeonmo ang maraming tao sa bahay ni Cindy para maghanda ng programa para sa kanya. Nang idilat ni Cindy ang kanyang mga mata at makita si Seung-chan, inakala niya na nananaginip siya. Ngunit agad siyang nabigla at natigilan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya dahil hindi pa niya nararanasan na may maraming tao na nag-aalala sa kanya. Ang eksenang ito ay parang isang panaginip, isang napakahabang at magandang panaginip. Kung tutuusin, kapag ang isang tao ay mahina at mayroong isang grupo ng mga taong nag-aalala sa kanya, ito ang magiging pinakamalaking paghihikayat. Nang malaman ng manager sa kabilang banda na tapos na ang filming ni Cindy, nagalit siya. Hula niya, tiyak na si Jeonmo ang may kagagawan, kaya't galit siyang pumunta sa station manager. Sinabi pa niyang ipa-cancel na ang show na 2 days ampersand isa night. Hindi niya talaga iginalang ang station manager. Ngunit paano naman matiis ng station manager ang ugali niya? Diretso siyang sinigawan, cancel o ipagpatuloy ang show. Kung sino ang gustong imbitahan, kami ang bahala. Ito ang dahilan kung bakit gustong umalis ng manager sa galit. Pumunta na rin si Cindy sa filming location. Ngunit nag-iingat pa rin ang ibang mga artista sa pagtatago niya ng kanyang pagkatao, kaya't nagpanggap sila na nag-aalala sa kanya. Nais nilang malaman sa pamamagitan ni Cindy kung totoo o hindi ang balita sa internet. Ang sagot ni Cindy ay nagpatahimik sa kanila. Pagkatapos, nagmarcha sila patungo sa isang nayon para mag-shooting. Ang topic ng shoot nila ngayon ay tungkol sa tahanan. Magpapalipas sila ng isang gabi sa bahay ng isang matandang babae. Ngunit, ang matandang babae ay parang hindi pa nakikita ang mundo. Nakatingin lang sila sa drone sa himpapawid at sinabing helicopter iyon. Si Cindy ay mabilis na napunta sa bahay ng isang matandang babae. Si Cindy
Cindy, na may obsessive-compulsive disorder, ay biglang naramdaman na sasabog na siya pagdating niya sa bahay ng matandang babae. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pagkatapos ay nilabhan ang kumot na hindi pa nalalabhan sa loob ng 12 taon. Ngunit mas malaki ang kumot kaysa sa inaasahan niya, kaya hindi niya ito maipigan ng mag-isa. Kaya't humingi siya ng tulong kay Seung Chan. Pero masyado mo ring pinahahalagahan si Seung Chan. Bakit napakahina ng lakas ng producer na parang walang kain? Hindi ako mahina, hindi lang ako nakikipagtulungan. Sa wakas, naantig din ang damdamin ng tuwid na lalaki. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Cindy at ngumiti naman si Cindy ng matamis. Ito ay parang may liwanag sa dilim. Kahit na ginawa ito ni Seung Chan para lang matapos ang kanyang gawain, nagbigay ito kay Cindy ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok. Pagkatapos ng filming ni Cindy, dinala ng manager ang ikalawang Cindy. Ngunit nagpakita pa rin siya ng pag-aalala kay Cindy. Sa katunayan, matapos mawala ang kanilang Golden Goose na si Cindy, nalugi ng malaki ang kumpanya. Saka lang nila naalala si Cindy at sinabi sa kanya na basta't bumalik siya at makipagtulungan, hindi na nila isasaalang-alang ang mga dating problema. Ngunit hindi pa siya nasiyahan, nabigla na siya sa balita sa TSI. Bago magsimula ang programa, nakatanggap kami ng magandang balita. Ang pinagtatalunan ay ito, si Cindy ay nagpapalaki sa kanyang pagkatao. Ito ba ay kasinungalingan ni Cindy o isang depensa ng management company? Narito ang original na video ng interview ni Cindy noong siya ay baguhan pa lang. Panoorin natin ngayon. Ang iyong mga magulang ay naaksidente habang naglalakbay mula Chuncheon patungong Seoul para dalawin ka. Sandali lang, sinabi ko nang huwag mong sabihin iyan. Sinabi ko nang huwag mo itong sabihin. Nasa Amerika sila. Ang pamilya ko ay nasa Amerika. Nakatira doon ang mga magulang ko. Mahirap ba iyon? Mabababa ang bihig mo? Producer, pakiusap, gupitin ang bahaging ito para sa amin. Sadyang hindi ka na nakakuha ng manok, nawalan ka pa ng butil ng palay. Nang makita ang eksena kung paano niya pinilit si Cindy na magsinungaling sa publiko, nagalit ang manager. Sa huli, dapat ay pasalamatan si Eugene. Nalaman ni Eugene ang balita mula sa kanyang senior na producer na dati niyang na-shoot ang footage na hindi ipinalabas. Nang malaman ng mga netizen ang katotohanan, nagalit sila at humingi ng hustisya para kay Cindy. Ginawa nilang magulo ang management company. Tama ang kasabihan, ang kabutihan ay may gantimpala at ang kasamaan ay may parusa. Sa pagkakataong ito, si Cindy naman ang nakangiti na pinagtatawanan siya. Kailangan mo ba ng cleaning company? Dahil hindi na makayanan ng manager ang pressure, nagpa siya siyang kausapin ulit si Cindy. Para ipakita ang kanyang mabuting intensyon, kinuha niya ang termination contract at ibinigay ito kay Cindy. Sinabi pa niya na mula ngayon, hindi na siya makikialam sa buhay ni Cindy. Matapos mangyari ang lahat, nakita na ni Cindy ang tunay na ugali ng manager. Hindi siya nag-atubiling umalis na sa kanya. Sa kabilang banda, umamin na rin si Joon Mo kay Eugene at nagyakap sila ayon sa kanilang kagustuhan. Maaaring huling dumating ang pag-ibig, ngunit hindi ito mawawala. Si Cindy naman sa kabilang banda, matapos umalis sa management company, ay nagtayo na ng sarili niyang production office. Ngunit dahil naipit pa sa trapiko ang kanyang assistant, hindi niya kayang buhatin ang kanyang mga bagahe. Buti na lang at nagkataon na dumaan si Seung Chan. Wala nang nagawa si Cindy kundi humingi ng tulong kay Seung Chan. O, maglaro tayo ng rock, paper, scissors. Ano, ang matatalo ay magbubuhat ng mga bagahe. Pero wala akong bagahe, kaya maglalabas ako ng bato. Kung hindi ka maglalabas ng bato, talo ka. Rock, paper, scissors. Naku, napakalaki ng pagnanais mong manalo. Sige, talo ako, kaya kailangan kong tanggapin. Darating ang araw na matatalo kita. Umalis ka na, hintayin mo ako. Dito nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba.